ng leader. Okay, so alam na natin kung ano-ano yung mga ginagamit nilang leadership style, mga attributes nila, paano ba maging isang good leader. Although in many different books or in any different journals, in any different reading materials, you will find different ideas on how to be a good leader and how to influence others, yung mga ganun-ganun bagay. Okay? So this all will help on how to bring your people. Kumbaga, ikaw, katauhan mo kung paano mo sila intindihin, paano mo sila dalhin. Pero para sa main point talaga is, as a leader, you have to be a proactive kind of a person. At the same time, you have to read the mind of your people. Ibig sabihin, intindihin mo sila kung ano sila, anong likes nila, anong dislikes nila, para ikaw mismo mag-adjust kung paano management mo gawin. Para here, meron tayong different kinds of management theories na in-identify and i-discuss natin ito ngayon. Okay? Okay. Now, the management theories, noon-noon pa talaga yan, simula ng before Christ pa. Okay? At saka nakita nyo yung yung mga kaganapan noon. Nakita niyo yung sa Egypt. Si Egypt talagang siya, yung parang siya yung pinaka-model noon. Siya yung pinaka-model na sa mga lahat ng country. Parang siya yung pinaka noon kumpara sa modern world. Ngayon kasi si US, kumbaga si US yung pinaka-power, mga ganun-ganon. Tapos nag-e-evolve. Ngayon, kita mo na meron na tayong G7. G7 ba? Basta may mga powerful countries. Kasama na si US doon. So noon, wala pang panahon ni US, parang si Egypt talaga ang pinaka-powerful. Now, nakita niyo yung mga construction nila ng mga pyramid, okay? Yung mga yung mga palace nila, yung mga palasyo. Pag nakita mo naman yan sa mga stories lang, pero ang gaganda ng mga palasyo. We really are not sure if that is the real thing that happened last time or not, pero kung tutuusin, kapag makikita natin yung mga history, yung mga remnants nila, talagang meron silang mga constructed building na talaga, matitibay and things like that. And the number one example is the pyramid. Now, some says, some says na yung parang ang nag-build dyan sa pyramid is somewhat like an extraterrestrial. Bakit? Kasi may talaga siya, saktong angle, tapos scientific nila pati yung yung loob kung paano mangyari yung meron yan, makikita sa libro, meron din nakita ko sa Facebook, sa YouTube, okay? Yung paano yung mga pyramid na yan. Pero ang sabi, hindi yan magawa ng mga sinaunang tao kasi sobrang advanced talaga ang ginamit na technology to build that. Imagine mo, sobrang mabibigat na bato, i-pile mo yan na talagang straight pa ganon. Okay, so paano ba magawa yan? Sabi natin, ang first writing ay nangyari sa Egypt na sa papyrus lang, di ba? And of course, meron sila sariling writing nila. But kumbaga scientifically and historically, hanggang ngayon medyo malabo pa talaga ang pinanggalingan or masasabi natin yung straightforward na kwento about what happened last time. Kasi meron silang mga haka-haka na it is done by the extraterrestrial. Okay? So, ito yung kumbaga matitrace natin paano ba nila i-build. Remember the movie, ano ba yung movie? Yung about kay Moses, 'di ba?
nagbi-build din sila ng building, nagbi-build din sila ng palace ba yun or whatever. So, meron talaga silang may scaffolding pa nga nangyayari, tapos may mga tauhan, tapos may nagbabantay sa kanila. So, kumbaga, doon natin na masabi na doon na start yung mga management concept. Kasi may mga tauhan, may mga construction and things like that. Hindi naman yan pwedeng, ang isang construction ay isang building will not happen, will not occur without people, without managing these people to do what is supposed to do. Uy, kung mangyayari yan. So doon na titrace ang pinaka masasabi natin mag-start ang pagka-concept ng management. Okay. So, when talking about management, meron tayong sinasabing tatlong branches. We have scientific management, we have administrative principles, and the bureaucratic organization. So based on the term alone, alam natin kung ano yon, or alam nyo ba? Or alam nyo ba? Wait lang ha. Okay? Scientific management. Ibig sabihin, gumagamit siya ng scientific process to manage the people, to manage what is supposed to, like for example, anong dapat niyang i-manage, di ba? Scientific points of view. Paano ba yan scientific points of view na yan? Anong ginagamit niya? Administrative principles. O ano-ano ba yung mga administrative principles? So, anong style ba to ng management na yan? Anong klaseng principles na meron to? And of course, the bureaucratic organization. So alam niyo naman na kapag bureaucratic, medyo mahigpit yan, medyo merong mga batas na kailangan natin sundan. Okay, so let's talk about each of these things. Okay? So dito, meron tayong scientific method or scientific principles, and this was founded by Frederick Taylor. So itong si Frederick Taylor, inobserbahan niya ang mga bagay-bagay on how things work and how things manage to come to a fruitful something na mabubuo siya dahil lang sa mga tao-tao and things like that. So ito yung mga guiding principles niya. Number 1, every job has a science or a tool or motion. Okay? Meron siyang tool. Ano yung mga tool? Sa ngayon, okay, ang pinaka-tool na ginagamit natin, we should be guided by policies and guidelines. Okay? Hindi tayo makakarating kung saan mapupunta kung wala tayong guidelines at saka policy on how to implement. Kagaya namin, dito, paano namin i-implement ng maayos, paano namin i-implement na tuloy-tuloy lang ang process from transition of management previous to now, meron talaga tayong guidelines. So ito, dapat ganito, yun, dapat ganon. Okay? And for example, may nakikitang mga gap. Ibig sabihin yung gap, yung mas maganda kang, kumbaga yung gap, alam niyo naman yung gap, di ba? Yung medyo may uka, medyo may sablay. So doon natin kinokorek kung ano ang dapat ilagay diyan para swabe lang ang management process. Okay. Then, ditong tools and motion, this includes select workers with the right abilities for the job. Okay. Kaya nakikita natin, pag nurses, sa hospital lang talaga. Okay? Kung pwede naman si nurses sa ibang industry, okay, pwede, but it's related to health, wherein he or she understands the process. O kahit na ilagay natin sa BPO, okay, yung BPO, di ba? Healthcare account pa rin ang hawak ni nurse. Kasi yun ang linya niya eh.
'di ba? So kapag kasi linya natin, so alam na natin kung ano ang gagawin. So being an educator, marami namang klaseng educator, pero educator, align ka rin sa profession na inaral mo. Okay? So ayun. So ito yung ibig sabihin ni Frederick Taylor. And then meron pa siyang nakalagay na train workers and provide incentives. Which is true. Kasi pinag-aralan mo, tapos pinag-aralan mo yan, natapos mo yung profession mo. And then magtatrabaho ka na walang incentives, dapat meron. Okay? So nakikita nyo ngayon, after na nag-aaral ang mga tao or after nag-train sila, meron talaga silang specific kind of incentives. Like for example, na-train ka na dyan, o pwede ka na dito, o angat ka na, level up ka na, yung mga ganon. So, ito yung number 2. And then number 3, support workers by carefully planning their work and streamlining the work process. That is the reason why in every organization, there are some guidelines on how to perform the job. Okay? So like for example lang sa job namin. Ako as educator, ano ang guideline ko? So nandun ang guideline sa job description kung ano ang dapat kong gawin. Okay? So kayo din ganon. For example, mag-employ kayo ng job, mag-employ na kayo sa certain hospitals and things like that, you will have like for example, a job description as a staff nurse. Okay? So, nangyari, within the organization, pwede ka ma-promote, pwede ka maging leader, pwede ka mag-manage a department. But it will be based on something else. Like for example, yung qualifications mo, yung experience mo, yung things mga ganyan. Pero na-experience ko noon based lang sa experience ko noon nung nagtatrabaho pa sa abroad. Nire-recommend dito kasi nakita ko dito ang promotion ginagawa lalo na sa government, ina-apply nila yung promotion, apply nila yung position kasi bakante, i-apply nila yon. Pero hindi ako nakaranas ng ganyan. Nakaranas ko yung promotion is because of how my leader observed me, how I work and how I deal with people. So iyon, so nire-recommend nila ang promotion na yan. Pagkatapos, ayan, pag-uusapan niya ng mga leaders kung paano ba siya sa ganitong situation, paano siya sa ganung situation, and then you will have a panel interview. Magpa-panel interview pa yan. Okay. Kasi last time, nasa nursing na ako. Nung nasa nursing ako, nag-open yung quality management department. Kailangan nila ng nurse TQM. Sabi ng humingi sila sa mga department. Tapos sabi ng head nurse ko, I recommended you for the position. Sabi ko, hindi ko pa alam yun. Hindi ko alam talaga yun. Amerikano siya. Tapos, so nung nag-training na ako, nagustuhan ko. Tapos after that, nagustuhan ko siya, nag-panel interview na. Ayan, 6 sila dyan, tatanong sa'yo about paano mo gagawin, pag ganito, ganon. Ang dami nilang tanong. Kalaunan, pumasa naman ako. So, ayan, nasa quality management na. So, sa quality management, sa nursing department, ako yung pinaka-QA nila ng department. Tapos, meron din sa ibang department. So, kumbaga, nasa admin kami and we look after all the operation of the department. Like si nursing department, tinitignan namin yan yung operation if they are operating within the standard or not. Pero mismo kami, hindi pa kami as leader, pero nandun na kami, pati si chief nurse, inoobserbahan namin. Minomonitor namin lahat ng mga work nila, ang mga processes sa loob ng unit, kung ito ay akma sa standard or not. Kasi JCI standard ang hospital eh. Pero kami, may sarili pa kaming boss. Pero yung department, tumitingin sa amin as boss. Yung mga ganun bagay. Kasi amin, sinasabi ko, dahil iba-iba kaming department ang may hawak. So nagkataon ako sa nursing. So nursing ako.
And then sa pagka dyan, meron kaming meron talagang time na ikaw talaga maging as director, yung mga ganung bagay. So ini-implement din natin 'yan. Tapos may time maging risk manager ka, kailangan may output ka rin talaga. So maganda yung experience ko doon. Nung pagdating ko dito, yung posisyon ko nawala. Kailangan talaga balik ka sa number 1. Kung mag-apply ka ng trabaho, balik ka sa number 1. Yung ganon dito sa Pilipinas. The same way pag nag-abroad ka, mataas na ang posisyon mo dito, tapos pupunta ka sa abroad, as number 1 ka. So, ibig sabihin doon ka mag-start. Yung ganyan. Okay? So, all this ay dahil meron talaga mga guidelines and processes na kailangan sundin bago tayo masabi na ikaw ay manager na and things like that. Okay? So, based on Frederick Taylor, ito yung principles na ginaguide para masabi natin magiging well-managed ang mga tao mo. Okay? When you say select workers with right abilities of the job, it means that you do not need to instruct them step by step on what to do because they are already aware of what the job is. Siguro mga kunting instruction lang kailangan, okay na yan, on the go na. Okay? So yun yung ibig niyang sabihin. Then trade workers and provide incentives. Sino ba maging